Alam nyo ba, Racket PH offers one of the best side hustle opportunities na pwede mong simulan kahit beginner ka. And even Coach Chinky Tan recommends and approve Racket PH. So in this video, I'll show you exactly on how to use this platform para makita ninyo kung paano ito nag-work even sa mga beginners. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So today, I'll show you the complete Racket PH tutorial. So matututunan natin kung paano mag-setup ng account, mag-list ng inyong digital products and services, and kung paano tayo makakapag-process ng payout. So this is a free step-by-step educational guide na makakatulong sa inyo para makapag-build kayo ng sarili nyong passive income. So to begin, alamin nga muna natin kung ano nga ba itong si Racket PH. So Racket PH is a local online marketplace na nagko-connect sa mga Filipino digital product sellers, freelancers, at creators sa local at international clients. So para siyang local version ng Etsy, Fiverr, Upwork, or freelancers. Pero here with Racket, yung market niyan mas focus locally, which is dito sa Philippines. So kung mahilig kang gumawa ng digital products or mag-offer ng mga services, bagay sa'yo itong platform na ito. And dito rin ang tawag nila sa mga users nila is Racketeers, which is from the word racket or sideline. And here, one of the founders is Juan Carlos Labajo. So I'm sure familiar na kayo sa kanya. And as of now, si Racket PH din ay meron ng more than 1 million users at isa rin sila sa mga ni-recommend ni Coach Chinky Tan. So now na alam na natin kung ano nga ba itong si Racket PH, punta na tayo dun sa kung paano nga ba tayo makakagawa ng account dito. So number 1, punta nga tayo dito sa kanilang official website na racket.ph. And then after that here, punta nga tayo dito sa more section. So select lang natin yung tatlong dot na nasa lower right. So tap nga lang natin yan. Then after that, select natin itong login or join. So dito to create an account, pwede tayong mag-link ng ating Google account, email, or LinkedIn account. So here learners, kung meron kayong digital business and ang goal nyo is makapag-list kayo dito ng product ninyo, mas maganda na meron kayong separate email. So I recommend na yung gamitin ninyong email dito is yung email ng business ninyo. So ayun naman, pwede kayong gumawa niyan via Gmail. Na kung meron na kayong email ng business ninyo, pwede nyo na yan i-link dito directly. So now kapag nakapag-link na nga tayo ng account, ma-route na tayo dito. And as you can see, yung profile natin is 20% complete pa lang. So here, para makapag-proceed, i-complete nga lang po natin yung details natin. So itap nga lang natin yung click here button. After that, ayan, ang gagawin natin dito is mag-a-add lang tayo ng profile picture natin and maglalagay lang nga tayo dito ng short intro and bio, and then mag-a-add lang tayo ng 1 or more social media links, and then mag-create lang tayo dito ng at least 1 product or services. So now learners, kapag na-complete na nga natin yung profile natin, we can now proceed sa pag-a-add ng services or digital products. So Miss Rose, ano ba yung mga services or digital products na pwede naming ilagay? So para magkaroon kayo ng idea dyan, punta nga tayo dito sa kanilang product section. So tap nga lang po natin yan. And ayan, so dito nga makikita nyo na marami nga pong nagpo-post ng product nila, and they priced it at 149, 100, 349 pesos, 2,499, 100, at take note ha, marami nga pong bumibili dito. So now, kung beginner ka, siguro nagtataka kayo, Miss Rose, ano ba yung digital products na yan? Paano kami kikita dyan? So sa mga hindi nga familiar, itong mga digital products na yan, ayan yung mga intangible items or mga digital files na pwede nga nating ibenta online. So again, when we say intangible, hindi nga natin nahahawakan yan. So ang maganda nga rin dito, hindi mo kailangan mag-maintain ng physical product or physical store para makabenta, kaya walang malaking puhunan na kailangan. And ngayon, alam nyo ba, madali na lang magbenta niyan kasi nga marami ng available na tools
tools na libre lang and marami na nga tayong platform na pwedeng gamitin. Isa na nga po dito itong si Rocket PH. So now going back, ayan, paano nga ba tayo magkakaroon or makakagawa ng sarili nating digital products? So here, meron tayong dalawang option para magkaroon tayo ng digital products. So option number 1, pwede kang gumawa ng sarili mong product from scratch. So like for example, pwede kang gumamit ng Canva which is free lang. So there, pwede kang gumawa ng ebooks, templates, or mga printables. So ito nga yung example ng mga digital products natin na ginawa natin inside Canva. So in Canva kasi, ang isa rin sa mga nagustuhan ko is that pwede tayong kumuha ng idea from their different pre-made templates. So pwede mo nga yan i-customize and i-align mo dun sa brand mo or dun sa digital products na gusto mong gawin. So in creating your own digital product, kailangan mo lang talaga dyan maglabas ng effort, oras, and creativity. So perfect din talaga yan para sa mga beginner. And if you want a detailed tutorial about this, pwede nyong panoorin yung ginawa nating step-by-step guide. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below. Now for option number 2, pwede tayong magkaroon ng sarili nating digital product by investing dun sa mga done for you or yung mga tinatawag na resellable digital products. So yan kasi meron yung mga resell rights na nag-aalaw sa atin na pwede nga natin yung i-customize at i-sell as our own. So ang ibig sabihin nga din yan, kapag nag-invest tayo sa mga resellable digital products, pwede na tayong makapagsimula agad kasi nga meron ka ng product na maibebenta. So hindi mo na talaga kailangan mag-isip pa ng gagawin mo kasi nga ginawa na nila yan for you. Pero take note lang, syempre bago ka bumili ng mga resellable digital products, alamin mo muna kung ano yung niche mo or yung target market mo. So like for example, ako ang niche ko or yung mga gusto kong tulungan is yung mga work from home moms. So there, ang pinurchase ko nga po na resellable digital products is itong Busy Books wherein nire-resell ko nga po yan up until now. And as of now, ito na nga po yung total profit na nakuha natin. So just to give you a picture kung gaano kalaki yung potential ng resellable products, itong Busy Books na ito ay nabili ko with the same amount ng selling price ko which is 599 pesos. So here with our current sales, meron na akong total profit na 41,112 pesos. So dito, technically in just one sale, ROI na agad tayo. Pero syempre, this one, iba-iba yan. It varies kung paano mo i-market yung nabili mong resellable digital products. Now, kung nakapili ka na dun sa dalawang option natin at meron ka na ngayong digital products, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo yan ililist dito sa Rocket PH. Pero take note, recently lang pala, last July this year, nag-implement na sila ng listing fee. So, Miss Rose, ano yung listing fee? So, if you're familiar, para siyang si Etsy na meron nga pong $0.20 na listing fee. So, mga around 11 pesos din po yan. So, with Rocket naman, ang pricing nila is 50 pesos for every 5 listing. So, basically, 10 pesos yan per listing. And don't worry naman kasi yung listing credit, hindi naman po yan nag-e-expire. And additional fees lang din, meron silang 10% platform fees. Ibig sabihin, every time na magkakaroon ka ng benta, kukuha sila dyan ng 10%. So, here naman, don't worry too much. I know, mas maganda kapag ka libre. So, matagal din naging libre itong si Rocket PH. Pero itong ang increase na ginawa nila is para din naman sa ikagaganda ng platform nila. And isa pang ililist nga natin dito is digital products. And again, with digital products, there's no inventory, no physical product, and hindi natin kailangan mag-process ng shipping. So, there pa lang, malaki na yung margin or kita natin. So, technically, with the fees, pwede na natin i-consider yan na small business expenses or investment na rin natin para mapatakbo at mapalago yung digital business natin. So, now, going back, paano nga ba tayo makakapag-list ng product natin? So, here, para magawa yun, punta nga lang tayo ulit dito sa More section. Ito nga pong tatlong dot na nasa lower right. So, tap nga lang po natin yan. Then, after that, punta tayo dito sa ating Rocketeer dashboard. Then, here, punta tayo dito sa My Rocket Ship. After that, proceed tayo dito sa product section. And then, here, as you can see, yung listing credits nga natin is 0. So, kailangan lang natin mag-add niyan. So, tap nga lang po natin yan. And then, after that, select natin itong Buy Now. Now, as you can see, meron na nga tayo ditong listing credit. So, now, ang gagawin natin para makapag-add tayo ng product, select lang po natin itong plus icon na merong add a new product. And then, after that, ayan, mapupunta po tayo dito. So, here, select lang natin itong start from scratch. So, dito, ayan, ilalagay na nga natin yung details ng new product natin, such as name,
name, type, ayan dito meron dalawang klase. Merong digital downloads or physical goods. Pero syempre, since digital products yan, ito nga po yung pipiliin natin, yung digital downloads. And then here, maglalagay lang tayo dyan ng description ng product natin. And then mag-add tayo ng featured photos. So at least 3 photos yung ilagay natin. And then dito sa baba, ayan, ito na nga po yung access ng digital file natin. So here, meron tayong dalawang option. So either via URL or via link or via file like mga PDF, ganyan. So dito nga natin ilalagay yan. So now, after natin ma-provide yan, maglalagay lang tayo dito ng amount ng digital product natin. So once done with everything, isa-select lang po natin yung save and publish. And hihintayin lang natin i-review yan ni Rocket PH bago yan successfully lumabas sa ating Rocket Ship. So kapag na-list na nga natin yung product natin, ayan, ganito yung itsura niyan. So lalabas nga po yan dito sa ating Rocket Ship store. So now, kapag ka-live na nga yung listing mo, pwede mo nang i-market yan at i-share sa mga social media para mas maraming makakita. So with digital products kasi, the more na makakatulong yan at the more exposure ang nakukuha niyan, mas malaki yung chance mong makabenta. So kapag ka may bumili na ng digital product mo, makaka-receive ka ng ganitong klase ng notification, and each sale, papasok nga po yan dito sa payments being cleared. So ibig sabihin, kailangan nga po natin yan hintayin. So meron silang clearing period na 7 days. And dito kapag katapos na nga yung clearing period, papasok na po yan dito sa ating available for withdrawal. So kapag ka-available na nga po yan for withdrawal, pwede na natin i-cash out yan sa ating mga bank account or local e-wallets. So dito I recommend for beginners, mag-focus ka muna in building your profile and consistent uploads or listing your products. So ako din naman nagsimula sa iilang listing lang, pero lumaki rin over time. Ngayon kumikita na ako regularly sa digital products ko dito sa Rocket PH. And ayun, so I think that's it for today, learners. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.